Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Lubimir Julian. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Ricky Abuel de la Peña, Miss Universe Philippines Looks Band 2024, and Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga rin po, sir. Ayan, huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICA-G Tagapag-ugnay, at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito po ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Dalawang armadong lalaki nasa kote sa Cebu. Baril at iligal na droga nasabat sa General Santos City, isa arestado at 3 iniimbestigahan. At dalawang miyembro ng Underground Mass Organization nagbalik loob sa pamahalaan sa Samar. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang lalaki ang naaksidente sa kanyang minamanehong motorsiklo sa bayan ng Santa Maria, Ilocos Sur. Imbes na mamalagi sa ospital dahil sa kanyang tinamong pinsala, inaresto ito ng Narvacan PNP matapos makatanggap ng ulat mula sa staff ng ospital na mayroon daw itong dalang baril. Alamin ang iba pang detalye mula kay Police Corporal Mark Anthony Pico. Lalaking naaksidente sa motorsiklo na dinala sa ospital para sa gamutan, ngunit kalaunay nahulian ng hindi lisensyadong baril. Dakong alas 12:30 ng madaling araw, noong Mayo 13 taong kasalukuyan, rumispondi ang mga tauhan ng Narvacan Municipal Police Station matapos makatanggap ng tawag mula sa Santa Maria Municipal Police Station kaugnay sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon sa ulat ng pulisya, nakilala ang sospek na si alias Dino, 52 taong gulang at residente ng barangay Maynganay Sur, Santa Maria, Ilocos Sur. Siya ay nasangkot sa isang self-vehicular accident sa barangay Danuman East, Santa Maria, Ilocos Sur at agad na isinugod sa Ilocos Sur District Hospital sa barangay Paratong, Narvacan, Ilocos Sur para sa medikal na atensyon. Habang ginagamot, sinabi umano ng sospek sa isang nurse na mayroon siyang dalang baril sa loob ng kanyang bag. Agad na humingi ng tulong ang mga hospital staff sa mga pulis. Dahil dito, nasamsam ng mga otoridad ang isang belt bag na naglalaman ng isang caliber 38 na baril at 5 piraso na live ammunition nito. Ang sospek ay kasalukuyang nakakonfine sa ospital para sa patuloy na medikal na obserbasyon. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon
Final. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. Sa ilalim ng adhikain ng bagong Pilipinas na magtatag ng isang mas ligtas at disiplinadong lipunan, mahigpit na ipinatutupad ng mga otoridad ang batas upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan para sa lahat ng mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Mark Anthony Pico. Naging mapayapa at ligtas ang isinagawang 2025 national and local elections sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ipinahayag ng mga otoridad na walang naitalang validated election-related incident sa rehiyon sa buong panahon ng halalan. Patrolwoman Christine Lorenzo sa report. Matapos ang 2025 election, iniulat ng Police Regional Office Mimaropa sa pamumuno ni Police Brigadier General Roger L. Quesada na mapayapa at maayos ang pangkahalatang pagsasagawa ng 2025 national and local elections sa buong rehiyon. Naisakatuparan ang ligtas at maayos na halalan sa rehiyon sa pinagsama-samang pagsisikap ng Philippine National Police, Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Department of Education at iba pang government at civic partners. Nanatiling kalmado at ligtas ang proseso ng pagboto sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan sa buong araw ng halalan na walang naitala na validated election-related incidents. Nakapagboto ang mga botante ng ligtas at walang abala. Nagresulta din ang 4 na operasyon na humantong sa pagkakahuli ng 32 individual sa paglabag sa liquor ban. Ang mga kasong ito ay mabilis na natugunan alinsunod sa mga alituntunin ng COMELEC. Tiniyak din ng nangungunang pulis ng Mimaropa na ang Police Regional Office Mimaropa ay nananatiling ganap na nakatuon sa pag-secure ng lahat ng critical na yugto ng proseso ng elektoral na may mga pwersang panseguridad na nakadeploy na upang protektahan ang mga canvassing center, transmission hub at mga opisyal na paglilitis sa mga lalawigan. Sa kabila ng matagumpay at mapayapang pagdaraos ng eleksyon sa rehiyon ay patuloy pa rin na naka-heighten alert ang kapulisan hanggang sa matapos ang election period sa bansa. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Christine Lorenzo. Napasakamay na ng mga otoridad ang nakatalang top 4 most wanted person na matagal nang pinaghahanap ng batas matapos itong maaresto sa Bulacan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Ivy Corporal. Nasa kote ang matagal nang pinaghahanap na sospek na tinaguraang top 4 most wanted ng Police Station 14 ng Quezon City Police District matapos ang masusing operasyon sa Giginto, Bulacan. Dakong alas 6:30 ng gabi, tinugis at matagumpay na nadakip ng mga tauhan ng Holy Spirit Police Station ang akusado na kinilalang si alias Jericho, 45 anyos at IT maintenance at residente ng Makati City. Nahuli siya sa mismong loob ng Little Champion Academy sa North Centrum, Bulacan. Nahaharap ang akusado sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 335 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng Republic Act 7610, isang kasong may kinalaman sa pang-aabuso sa kabataan. Ang warrant of arrest ay inilabas ni Judge Jose L. Bautista Jr. ng Regional Trial Court Branch 107, Quezon City na may nirerekomendang piyansang 180,000 pesos. Dinala naman sa kustodiya ng PS-14 si alias Jericho para sa dokumentasyon at formal na pagsasauli ng warrant sa korte. Ito ang katunayan na walang ligtas ang kriminal sa kamay ng batas, maski pa sa ibang lalawigan pa siya magtago. Sa Quezon City Police District, tuloy ang laban para sa hustisya. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Hawak na ng mga otoridad ang nakatalang top 10 regional most wanted person matapos itong mahuli sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape sa Bagaw, Cagayan. Police Corporal Roldan Giab sa balita.
Arestado ng pinagsanib na pwersa ng kapulisan ang Regional Top 10 Most Wanted Person sa ikinasang operasyon sa Zone 5 Barangay Taking Baggaw, Cagayan nito lamang buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Ang suspek na si alias Joey, 48 taong gulang, may asawa, isang magsasaka at residente ng nasabing bayan ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa 3 bilang ng kasong rape na pawang walang mga piyensang inirekomenda. Pinangunahan ng Baggaw Police Station ang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Yulacangan, officer in charge, katuwang ang Cagayan Provincial Intelligence Unit, 2nd Mobile Force Platoon ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company, 204th Regional Mobile Force Battalion 2 at Regional Intelligence Unit Provincial Intelligence Team. Ang suspek ay pansamantalang nakakulong sa Baggaw Police Station habang inaasikaso ang kanyang pagsasalin sa kustudiya ng korte para sa kaukulang pagdinig. Ang matagumpay na operasyon ay patunay na ang kapulisan ng Baggaw kasama ang ibang unit ng PNP ay hindi tumitigil ng pag-aresto at paghahain ng kaso laban sa mga may pananagutan sa batas upang makamit ang hustisya ng mga biktima. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Giyab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Roldan Guiyab. Walang takas ang isang lalaking wanted sa kasong statutory rape matapos itong hainan ng warrant of arrest ng PNP sa bayan ng Lacob, Abra. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Juderic Tasi. Isang koordinadong operasyon ng kapulisan matagumpay na naaresto ng mga operatiba mula sa Lacob Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Godfrey C. Cotay Jr., Acting COP, katuwang ang 1503rd Maneuver Company RMB 15, San Juan Municipal Police Station, Provincial Intelligence and Detection Management Unit at Provincial Intelligence Unit ng Abra PPO ang isang wanted na individual sa Lacob Central School, Sitio Bantugo Poblasyon, Lacob, Abra. Ang pag-aresto ay sinigawa kaagad matapos bumoto ang sospek sa ginanap na pambansa at lokal na halalan ng 2025 na nagpapakita ng dedikasyon ng Philippine National Police sa pagpapatupad ng batas kahit sa mahalagang pambansang kaganapan. Isinigawa ang operasyon ng may buong paggalang sa karapatan ng individual na bumoto habang mahigpit na sinusunod ang batas. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong Nobyembre 29, 2024 ni Honorable German Ballesteros, presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 1, Bangged, Abra. Ang individual ay nahaharap sa kasong statutory rape sa ilalim ng Criminal Case No. 2024-151, isang kasong hindi pinapayagan ang piyansa. Na-upload ang nasabing warrant sa e-warrant system sa parehong araw ng pag-issue. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng Lacob Municipal Police Station ang naristong individual at nakatakdang i-turnover sa korte na naglabas ng warrant para sa kaukulang legal na proseso. Gumamit din ang mga operatiba ng alternative recording device alinsunod sa itinakdang PNP protocol upang matiyak ang transparency at pananagutan. Lubos naman ang pasasalamat ng Lacob Municipal Police Station sa local government unit ng Lacob at sa mga mamamayan sa kanilang patuloy na pakikiisa at suporta. Naging mahalaga ang kanilang tulong sa matagumpay na pagkakasan ng mga operasyon at ipinapakita nito ang matibay na ugnayan sa pagitan ng kapulisan at komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, lalo na sa panahon ng mga makasaysayang pambansang kaganapan gaya ng halalan. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Juderic Tasing, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Arestado ang 2 armadong lalaki matapos magsanhi ng kaguluhan sa Barangay Poblasyon, Simbunga, Cebu. Ayon sa ulat, agad na rumisponde ang kapulisan sa isang trouble alarm at naabutan ng isang pulis na pinuputukan umano ng mga armadong lalaki. Nakatutok dyan si Patrolwoman Judith Nicanor.
Hawak na ng mga otoridad ang dalawang armadong lalaki matapos magsanhi ng kaguluhan sa Sitio Kabukugan, Barangay Poblasyon, Sibunga, Cebu, bandang alas 9:55 ng gabi nito lamang nakaraan. Ayon kay Police Captain Feb Abadilla Sierres, officer in charge ng Sibunga Municipal Police Station, rumesponde sila sa isang trouble alarm at naabutan ng pedeg ang isang pulis na nakatago sa isang sasakyan matapos umano'y paputukan ng mga sakay ng isang Hyundai Accent at motorsiklong NMAX. Nasa loob ng Accent ang isang kandidato sa pagkakonsihal at ilang opisyal ng barangay. Habang ina-assess ang sitwasyon, natagpuan ng umano'y isang Army Reservist na may dalang 9mm na baril, wala siyang maipakitang dokumento kaya agad siyang inaresto. Ilang metro mula sa pinangyarihan, isa pang lalaki ang nahuli na may dalang Glock 22, pareho silang nahuling walang permit sa kanilang armas. Isang pinagpala, mapayapa at masaganang araw sa lahat. Ako po ay narito upang ibahagi ang isa sa ating mahalagang tagumpay kaugnay sa nakaraang halalan 2025 kung saan matagumpay nating napigilan ang posibleng pagkawala ng buhay at nairesto ang ilang personalidad sa paglabag ng batas. Bilang pagtugon sa mandato ng aming puting Regional Director, Police Brigadier General Federico Marana na quick response time at sa paghahanda na sa eleksyon, kami po ay nakatanggap ng ulat ng insidente ng bakbakan ng mga armadong individual sa isang sitio dito sa bayan ng Sibunga. Agad po kaming rumisponde at walang pag-alinlangan at takot upang tugunan ang sitwasyon. Dahil sa maagap naming aksyon, matagumpay naming napigilan ang posibleng karahasan at pagkawala ng buhay. Nagresulta po ito sa pagkaresto ng dalawang individual na lumabag sa COMELEC gun ban o COMELEC Resolution number 11067. Isa pong suspect ang naresto sa isinagawang hot pursuit operation sa illegal discharge of firearms. Sa nasabing operasyon, kami po ay nakakumpiska ng isang calibre 40 pistol at isang 9mm pistol, isang submachine gun at isang long firearm. Ito po ay malinaw na patunay ng walang sawang paglilingkod ng ating kapulisan para sa bayan at sa bawat Pilipino. Kami po sa Sibunga Municipal Police Station, katuwang ang Cebu Provincial Police Office at ang Police Regional Office 7 ay laging nakalerto at handang tumugon sa tawag ng serbisyo para sa kapayapaan ng ating komunidad at para sa kaayusan ng ating bayan. Ang kapulisan ay patuloy na nagsusulong ng kaayusan at seguridad sa kanilang nasasukupan bilang bahagi ng advokasya para sa isang ligtas at bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ang mga suspect at ebidensya ay dinala sa Sibunga Municipal Police Station para sa kaukulang investigasyon. Mula dito sa Central Visayas, sa kanyang Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Judith Nicanor. Dalawang miyembro ng Underground Mass Organization ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang report mula kay Patrolwoman Maria Elena Singian. Nang winakasan ang pakikibaka at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ng dalawang miyembro ng Underground Mass Organization sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasamang Regional Intelligence Unit 8 at 802nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8. Samantala, nakatanggap naman ang mga nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal, bigas at grocery items mula sa mga kapulisan. Ang mga nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 2nd Samar PMFC para sa kaukulang dokumentasyon at facilitation ng kanilang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng dating mga miyembro ng UGMO ay representasyon ng mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Maria Elena Singian. Matagumpay na isinagawa ang final critic session ng Regional Task Group para sa 2025 national and local elections sa tanggapan ng Police Regional Office 6 bilang bahagi ng post-election assessment at pagpapalakas ng kahandaan para sa mga susunod na halalan. Patrolwoman Justin May Halores sa balita.
Matagumpay na idinaos ang final critic session ng Regional Task Group kaugnay ng katatapos lamang na 2025 national and local elections sa Caseñas Hall ng Pro 6 Camp Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City nito lamang 13 ng Mayo taong kasalukuyan. Dumalo rito ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang talakayin at suriin ang mga naging hakbang at tagumpay ng rehiyon sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa halalan. Sa mensaheng ibinigay ni Police Brigadier General Jack L. Wonky, RD Pro 6, kanyang binigyang pugay ang masigasig na pagtutulungan ng kapulisan at mga kaukulang ahensya ng gobyerno na nagsilbing susi sa mapayapa at matagumpay na eleksyon sa Western Visayas. Di umano'y mula sa pagpaplano hanggang sa aktwal na pagpapatupad ng mga security measures, ginugol ng Regional Task Group ang lahat ng kanilang makakaya para tiyaking ligtas ang halalan. Ipinagmamalaki rin ng Police Regional Office 6 ang zero major election-related crime incident, patunay sa kanilang dedikasyon sa isang tapat, maayos at mapayapang halalan. Ang matagumpay na pagtatapos ng halalan sa rehiyon ng Western Visayas ay nagpapakita ng kahusayan at profesionalismo ng pambansang pulisya ng Pilipinas at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin para sa bayan. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang lalaki ang naaresto habang 3 iba pa ang iniimbestigahan matapos makumpiskahan ang isang baril at hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 195,000 sa isinagawang search warrant operation sa General Santos City. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pambansang pulisya kontra droga at iligal na armas sa lungsod. Patrolwoman Ara Cassandra Concon, ibalita mo. Arestado isang lalaki at 3 individual ang inimbestigahan matapos masamsam ang baril, mga bala at higit 195,000 na halaga ng hinihinalang shabu sa nagawang search warrant operation ng otoridad sa Barangay Fatima, General Santos City. Ayon sa ulat, dakang alas 11 ng gabi, pinangunahan ng General Santos City Police Office Police Station 7 sa pagpapatupad ng search warrant sa tahanan ng target na si alias Bat, 55 anyos, may asawa, tricycle driver at residente ng nasabing lugar. Nasamsam sa mismong tahanan ni Bat ang 12 plastic sachet na hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 22.7 grams na may standard drug price na 195,220 pesos, mga drug paraphernalia at isang 38 caliber revolver na may 6 na bala. Samantala, nasabat din sa 3 kasamahan ng target ng operasyong na kinilalang sina Alice Amadio, Giovanni at Danilo ang nasa 0.02 grams na hinihinalang shabu at ibang mga drug paraphernalia. Inihahanda na ang kasong may kaugnayan sa iligal na droga at paglabag sa RA 10591 laban kay Bat sa pamagitan ng inquest proceedings. Kasalukuyang nasa kustudiyan na rin ng pulisya ang mga ebidensya habang isinasagawa ang investigasyon sa mga nadagdag na pangalan. Patuloy ang PNP sa kanilang kampanya kontra iligal na droga at loose firearms. Hinihimok ang lahat na makiisa sa pagpapanatiling ligtas, payapa at maunlad na bagong Pilipinas sa pamamagitan ng pagsusumbong ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa inyong lugar. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ara Cassandra Concon. Kalaboso naman ang nakatalang top 6 city most wanted person na sangkot sa illegal na droga matapos maaresto sa isinagawang operasyon sa Davao City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Daphne Pasaol. Ang itinuri na top 6 city most wanted person sa ikinasang operasyon na pinangunahan ng mga operatiba mula sa Sasa Police Station nitong Mayo 12 sa kilometer 11 Muslim Village, Barangay Sasa, Davao City. Kinilala ni Police Major Marcel M. Manzano
Acting Station Commander ng Sasa Police Station 4 ang suspect na si alias Tata, 27 anyos, residente ng Purok 2, Kilometer 11, Muslim Village, Barangay Sasa, Davao City. Kasalukuyan na sa kustodiya na ito ng nasabing istasyon para sa kaukulang proseso at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may piyansang inirekomenda sa halagang 240,000 pesos. Samantala, ang Police Regional Office 11 sa panguna ni Police Brigadier General Leon Victor Z. Rosete, Regional Director ay patuloy sa mga hakbang nito kontra kriminalidad na layong panatilihin ng kapayapaan at kaayusan tungo sa kaunlaran ng bansa. Mula dito sa Davao Oriental Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Daphne Pasaol. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masusugid na manonood ng Police News Network. At syempre sa ating guest co-host ngayon na si Miss Ricky Abuel de la Peña. Maraming salamat po sa inyo, ma'am, at sa inyo pong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging co-host po sa programang ito. Maraming salamat rin po ulit sa pag-imbita po sa akin dito. Huwag po nating kalimutan, manood po kayo ng UNTV this Saturday. Ako po ang co-host dyan. Kasama ko po si Director Saro. Mapapanood niyo po ito, ang Police at Your Service, sa Facebook pages ng PNP at UNTV. Yan. At gusto ko rin pong pasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations. PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat rin ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa ngalan din po ng aming butihing Director ng Police Community Affairs and Development Group na si Police Brigadier General Marvin Joe Saro, kami ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian. At ako naman po si Miss Ricky Abuel de la Peña, your Miss Universe Philippines Lukban 2024 and Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito po ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.